Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. 39724. Ang model nito mga kabay, DWD024. Ito po yung 1/2 capacity ng DeWalt na hammer. Meron siyang reverse, forward at variable. So ang sira nito mga kabay, chuck. Ito po yung chuck niya, 1/2 by 1/2 yung size. Carbon brass, cord protector at yung kanyang bearing housing. Ito yung bearing housing mga kabay. Yan. So yan po yung kakabit natin dito mga kabay. So unahin muna natin yung chuck mga kabay. Dahil madali lang naman yung chuck. Unahin natin yung chuck muna ang kabit. Bago natin siya buksan. So ito mga kabay, malambot na ito dahil binuksan ko na to nung nakaraan. Kaya malambot na to tanggalin. Yan. So saglit lang mga kabay. Pero kung ano talaga mga kabay, yung hindi pa nabuksan, matigas ho talaga. So unahin lang natin tong chuck, pagkabit. Ayan, tapos hihigpitan natin. Hihigpitan natin 3 palo. Ayan. So ayan mga kabay, ayos na yan. So ito yung bago niyang susi. Kabit na natin dito sa kanyang cord protector. Ayan. At syempre, bubuksan na po natin. So ayan na mga kabay, nabuksan ko na po. Ayan. So kakalasin na natin ito. Ayan. Ito po yung bearing housing niya. So tatanggalin lang natin kanyang yung seal niya. Ayan. Lipat natin dito sa bagong bearing housing. Ayan. Tapos yung carbon brass, nakalimutan ko iangat mga kabay. Hindi ko nasungkit. Ayan. Ayos na. Siyempre kakabit muna natin yung kanyang cord protector. So tatanggalin lang natin dito. Ayan. Tapos kakalasin nyo dito sa kanyang switch. So gamit lang kayo ng flat screw. Flat screw na maliit. Sana ba yun? Ayan. Para makalas nyo yung dalawang cord niya. Ayan. Tapos hugutin na natin to at ikabit natin yung bagong cord protector. Nailagay na natin yung kanyang cord. So balik natin siya sa switch, sa kanyang terminal. At syempre higpitan natin para hindi siya mabunot. Yan. Tapos balik natin sa kanyang housing. Yan. Ayos lang natin yung wiring mga kabay para hindi siya maipit. At yung kanyang cord protector. Yan. So kailangan yan. Tapos cord clamp, balik lang natin. So ayan na mga kabay, naayos na natin. So ang sunod natin ikabit yung carbon brass. Ayan. So dito lang yung carbon brass niya mga kabay. Ayan, angat nyo lang yung spring. Tapos taktak nyo yung luma. Lagay nyo yung bago. Ganon din po sa kabila. Angat yung spring. Tapos lagay yung bagong carbon brass. So yan na, naikabit na natin. Ayos lang natin ang paglagay. Yan, ganun din sa kabila. Tapos bearing housing. Dito lang po yan, nakasuksok lang yan dito. Yan. Tapos spindle.
yung ring niya dito sa armature. At tapos yung kanyang selector sa hammer tsaka drill. So yan na mga kabay. Naayos ko na yung kanyang wiring. Ayan. So ganun po yung itsura niyan pag kinabit nyo. Ayan. Tapos lagay natin yung takip. Ayan. So wala na po yung palag niya mga kabay. Oh. Hindi na kagaya nung nakaraan na luma yung housing. Malakas po yung palag. So isasara ko lang to mga kabay. So ayan mga kabay. Nahigpitan na po natin. So testing natin. Ayan, nakasaksak na po yan. So yun po yung hammer, tin drill. Tapos reverse sa ilalim. Ayan. Forward. So ang pinalitan natin mga kabay, chuck 1/2 by 1/2, bearing housing, cord protector at yung kanyang carbon brush. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye bye!